Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dinomina ng Meralco Bulls ang NLEX Road Warriors 100-81 sa Game 2 ng kanilang quarterfinal series sa pagpapatuloy ng PBA Philippine Cup na ginanap sa Rizal Memorial Stadium at nakakuha o nakapasok ng semifinals. Nakumpleto ng Meralco ang sweep ng kanilang serye pagkatapos nilang kunin ang Game 1, 97-93. Nanguna para sa Bolts si Chris Banchero sa nagawa nitong 23 puntos, 7 rebounds at 6 na assist, habang nakapag-ambag sina Cliff Hodge at Alain Maniksi ng tig 14 na puntos bawat isa. Hindi naman nagpahuli si Bong Quinto sa nalikom nitong 13 puntos. Nalimitahan naman sa 18 puntos si Robert Bolek sa panig ng NLEX pagkatapos magrehistro ito ng career high na 48 puntos noong Game 1. Sa isa pang laro, pinuwersa ng Rain or Shine Elasto Painters ng deciding game para makapasok ng semifinals pagkatapos talunin ang TNT Tropang Giga 121-113. Hindi maawat si Jonard Clarito sa Game 2 ng quarterfinal series kung saan nakakonekta ito ng 10 sa kanyang 12 tirada para magtapos ng may 29 na puntos kasama pa ang 7 rebounds, 4 na assists, 1 tapal at 1 steal. Nagdagdag naman si Andre Caracot ng 21 puntos habang nakapagtala ng 20 puntos sina Adrian Nocom at Santi Santillan bawat isa. Nasayang naman ang nagawa ni na Roger Pogoy at Calvin Auftana na 28 at 11 puntos ayon sa pagkakasunod. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sinimulan ng University of the Philippines ang kanilang pagdedepensa ng kanilang titulo sa PhilOil Eco-Oil preseason pagkatapos talunin ang De La Salle University 89-77 sa larong ginanap sa PhilOil Eco-Oil Center sa San Juan. Isa itong paghihiganti para sa Fighting Maroons na natalo laban sa Green Archers sa finals ng UAAP Season 86 Men's Basketball Tournament noong Disyembre. Maganda ang ipinakitang laro ni JD Kagulangan pagkatapos magrehistro ng 19 na puntos habang nakapagtala si Francis Lopez ng 16 na markers, 3 rebounds, 4 na assists at 3 steals. Ang bagong foreign student athlete na si Dikachi Udodo ay nagpakita din ng gilas sa nagawa nitong 6 na puntos, 10 rebounds at 2 tapal. Nagtapos naman ng may 15 puntos at 9 na rebounds si UAAP Most Valuable Player Kevin Kiambao ng Green Archers habang nakapagtala sina Mike Phillips at Henry Agunan ng 13 markers bawat isa. Sa unang laro, nanaig pa rin ang San Beda University laban sa Colegio de San Juan de Letran 76-69 kahit hindi nakapaglaro sina NCAA Season 99 Finals Most Valuable Player James Payusing at Team Captain Yukian Andrada. Pinangunahan ni Josh Tagala ang Red Lions sa nalikom nitong 20 puntos kasama na ang 6 na 3-pointers. Nanguna naman si Jimboy Estrada sa panig ng Knights sa nagawa nitong 16 na puntos habang nagdagdag si Kobe Monhe ng 14 na markers. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Buhay pa rin ang pag-asa ng Cherry Tigo Crossovers para makopo ang bronze medal pagkatapos gulantangin ang Petrogas Angels 16-25, 11-25, 25-14, 25-22 at 18-16 sa 2024 Premier Volleyball League o PVL All-Filipino Conference Battle for Bronze na ginanap sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City. Pinangunahan ni Ea Laure ang crossovers sa nalikom nitong 26 na puntos.
Una nang nakuha ng Petrogas ang Game 1 ng kanilang serye sa isa pang kapana-panabik na 5-setter, 22-25, 25-12, 25-18, 27-29 at 15-12 noong Huwebes. Nag-ambag naman si Mylene Paat ng 15 puntos habang nakapagtala ng 11 excellent sets si Jasmine Nabor kasama pa ang 9 na puntos. Pinasok din ni Coach Kung Fu Reyes sina Shaya Adorador at Seth Rodriguez na nakapag-ambag ng 10 at 8 puntos ayon sa pagkakasunod. Nagtapos naman si Brooke Van Sickle na may 30 puntos habang nag-ambag si Jonah Sabete ng 18 markers sa panig ng Angels. Umaasa naman ang crossovers na manalo ang Choco Mucho Flying Titans laban sa Creamline Coal Smashers para mapalawig din ang kanilang serye sa isang do-or-die game. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.